tayo sa taas. Sa taas na tayo. Yan. Na kung saan, ito na siya ngayon. Actually, kung mapapansin nyo, ito yung kaunang-unang video ko after my travel from US. Mapapansin nyo sa unang video to. Ito yung mga 4 months na. So, yung mga 1 month namin ito natapos. Simula yan hanggang doon sa kabila na pinakita ko sa inyo kanina. So, yun nga. Lagi ko sinasabi sa inyo na pag nagpapalit tayo ng tubong, kailangan ay siguraduhin natin na yung ating framing ay mapulayan, mapinturahan. Nakita ko sa previous video ko yan. 4 months ago nga tayo hindi nakapag-video na dito. So, ito na siya ngayon. Ay, kabit na yung mga wall flashing. Yung mga wall flashing natin. Naka-include din sa semento. And then, pinako natin. Tapos, sinabyan natin siya ng silang kalaman. And then, nalitos lang natin. And then, yun nga, yung nagiging problema, actually, kalimutan ng mga project. Yung mga pinupunta natin projects like SM Safemore. Yeah, marami na tayong pinakapilari sa SM Safemore. Hopefully, makapasok na tayo dyan. Number 1 na naging problema talaga sa doon ay yung mga ducting. Ayan, ito yung mga ducting. Ay, yung mga ducting na yan. Yan. At saka yun. Yan. Diba? May mga malalaking ducting. Actually, yung nagiging problema kalimitan talaga sa mga warehouse. Ito normally yung nagiging problema talaga ng mga project natin. Yan yung mga ducting yung problema. So, kailangan, lagyan natin yan siya ng mga flashing paikot hanggang doon. Yan. Hanggang dito sa ridge. Papunta dyan. Yung tawag dyan ay counter flashing para yung tubig ay hindi mag-imbang doon sa ilalim. Kasi naka-slide po yan. So normally, mag-imbang talaga ng tubig. So kailangan lagyan natin siya ng counter flashing paikot at saka hanggang dulo. Diba? So, yun. Tapos na oh. Grabe. Ang ganda. Diba? And then yung mga gutter natin ay kabit na nga. Yan. Stainless na rin yung ating stiffener. So, yun. Yung nakaraan, pinakita kong value, yung gutter natin, pag-install, dito po yun. Ang ganda ng view dito, oh. Diba ang puno? Wow! Green na green. Luntian ang kapaligiran. Yan. Yung mga wall flashing natin. Yan. Wall flashing yan. And then, ito ay pag mga sidings, ito yung nakikita nyo dito, ang tawag nito ay lower molding. So, lower molding yan. Para hindi pumasok sa loob ng tubig, kailangan may molding yan dyan. Flashing. Parang flashing din, pero lower molding ang term dyan. So, yun. At saka ito ang tawag dito ay corner molding. Bakit corner molding? Siyempre, naka-corner. Diba? Ayan. Yan yung corner molding. At siya nga pala, ang ginagawa namin dito sa aming mga Tekscrew ay pinipinturahan namin ng silver gray. Kung hindi ka rin naman masilan. Yan. Diba? Diba pa? Yan. May mga touch-up paint yan. Siyempre, double protection. Diba? Mamaya, actually, gumagawa kami dito 2 years na. Mga building doon sa kabila. At saka dito, 3 years na yata kami gumagawa dito. Finally, matatapos na kami ngayon. May ginagawa na natin yung kanina, yung guardhouse, yung muna natin pinuntahan. Medyo malinis. Maganda pala tingnan yung pre-shot, na core, medyo malinis siya. Tapos ginawa natin din siya natin flashing light. Kasi as supposed to be, I suggest na with text sana ang gawin para malinis talaga tingnan. Which is malinis talaga tingnan pag time dahil ginawa natin ito sa kabilang project. Pero, siyempre, nirecommend talaga ng owner, gusto nilang pre-shot. Maganda rin panggawa, diba? Perfect na perfect. Ang linis. Tapos, ang ganda ng yero natin, di ba? Yung unang video namin dito
natin yung sinukatan talaga, ang daming dahon dyan. Kaya dapat kasi, kailangan tapasin natin yung ating mga dahon. Tulad niya, no, binawasan na. Kasi pag mga nasa ilalim ng puno, kalimitan talaga, yung mga dahon, siya yung nagiging cause ng pagbara ng ating mga gutter. Di ba? Tinatanggalan niya ng dahon. Diba? Diyan na nga nagtatapos yung video to at maraming salamat sa inyo. Again, I'm from Tekscrew of Caspar Roofing at like nyo lang tatandaan. Simulan man, marawat umagyo, ang Caspar Roofing ay laging dyan. Please visit www.casparph.roofing.ph or Caspar Roofing Incorporated in our Facebook page. Like to your video. Bye!